Hello. Hello, good morning! Hello, CCFI! Can I request everyone to please stand and greet your seatmate a Merry Christmas! Woo! Welcome to Christian Church Fellowship International, especially po sa mga new friends natin this morning. Are you glad that you are here this morning? Pakilingi sa imong katapat, nalipay ba imong katapat? Ignacia, nalipay jud kog dako nga naa ka diri karong buntaga. Amen. Good job. We are celebrating the reason first before the season. Amen. Are you ready to worship the Lord in this place? Yeah. Let's read this verse first. It says in God's word, "For unto us a child is born. For unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace." Are you ready to worship our living God this morning? Amen?
magpakailanman. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pagkakasal. Tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking dasal.
to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands, and God of mercy, humble I bow.
raise our hands to them. Lord, as we remember, oh God, you came, Lord God. You came to rescue our soul. You came to give us freedom, oh Lord. And you came because you love us, oh God. Come on, continue to worship. Worship the King of Kings and the Lord of Lords. In my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Come on, sing again. We will lift your name. In my life, we will lift your name. Our world, be lifted high in our love. Be lifted high. Woo! Let's give God one more clap offering, the loudest that you can give to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Amen. Sige, pwede na po tayong maupo. Merry Christmas! Merry Christmas! Sabihan mo ang katabi mo, tatlong katabi mo, Merry, Merry Christmas! Okay. Dahil Christmas po ngayon, meron tayong special number. No, let's welcome the CCFI Kids Ministry Morning Service. Welcome natin ang mga kids. Come on, kids. Pwede may tugtog. Sige, palakpakan pa natin sila para ganahan sila mag-ano. Pwede na drum beat, Kuya Jomar. Tug-tug-tug-tug. Paano na ba yan? Ayan. Come on, kids. This is our next generation. Tingnan nyo mga gagaganda. Okay. Marami ngayon sa morning service. Wow. Ay, sige, oo, gagaganda nila. O, ayun pa. Dali, kids. Huwag kayo magpahuli. Namoy Christmas gift unya. Oh. Sige, palakpakan pa natin sila. Salamat talaga sa ating mga teachers, no? They really sacrifice to raise a godly generation. Oh, ang dami nila. Come on. Doon kayo sa harap. Oh, mga teachers, akyat din kayo. Sinong hawak ng microphone? Rad, ikaw? Siya maghawak. Bibi, wag hawakan, Bibi. Dito na. Doon lang din, Abi. Doon lang. Parang itapat ng taklupa.
Sige, pag-pray natin ang ating next generation. No, can I ask the mothers to please stand? Yung may mga anak dito, please stand up. You pray with me. Dali na, Toro. Si Toro will pray for the fathers. Sige. Ang cute nila, no? Let's declare na they will be part of those 1,000 generations, no, who will sing, Holy, Holy, Holy are you, Lord, forever. Okay? Sige, kids, we will pray for you. Parents, ay mothers, please, iganon yung mga kamay nyo sa mga anak nyo. Tapos kung meron pa akong ipag-pray, i-mention nyo po ang mga pangalan ng anak nyo, isa-isa po. Amen? Father God in heaven, we lift to you our next generation, Panginoon. Salamat po talaga that your purpose for marriage is to raise a godly generation. And we thank you most of all, unang-una for the parents, especially the mothers. Salamat po for painstakingly taking care of them. Hindi po madali, oh God, but thank you, God, that you will give the mothers the strength, the wisdom, para, Panginoon, they will be able to nurture, to lead, Lord, these young children, i-mention ang pangalan ng mga anak nyo, into your godly ways, oh God. Lord, sabi ng word mo, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Lord, salamat po sa mga mothers. Continue to bless them, Lord, with good health, long life, para po, Panginoon, for your glory and for your honor. We bless the mothers of the CCFI family, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Teka muna, si Bishop, pag-pray niya ang mga papa. Ang iyon ako mga papa sa pagtindog, ang tanan nga mga papa dire. Can you extend your hands also to the Lord and towards these children? Father, amo pong giampo, Lord, ang tanan nga mga amahan. Nga una sa tanan, Lord, magiging shepherd jud sila. Lord, nga ang ilang leadership, spiritual leadership, ilag yung mahimo, God, pinaagi sa imo ang presensya sa ilang mga kinabuhi, Father. That they will be a good protector, provider, but most of all, oh God, they are a spiritual leader. Nga sila, Lord, ilang higugmaon, ang ilang pangaanak, labi na, Lord, ang ilang mga asawa. Oh God, that they will be listening to you and listening to their own families so that, Lord, they can provide the best, Lord, for their loved ones, Father. Lord, bless these children also. They will grow up, Lord, in wisdom, in favor with God and man, Father. They will have good health and favor from you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen! Congratulations! Good job, everyone! O, balik na kayo doon sa inyong room. Mag-party kayo doon. Slowly. Oh. Come. Good job, Langking. Good job, Mia. Slowly. Good job din sa mga teachers. Palapakan natin ang mga teachers. Daghan mong reward sa langit. Okay, let's welcome Bishop Joel Humalon for the word. Hello. Pwede manindog tag-utro para sa atong prayer? Let's pray. Mahigugmaon o gamhana na mga Diyos. Lord God, we come before you today to worship you in spirit and in truth. Sa panahon, O God, nga nag-celebrate mi, Lord, sa imong pagkatawo, among gihatag, Lord, ang tanan nga pagsimba, pagdayeg, Lord, tungod sa imong dako nga gugma, nga ikaw, Lord, nagpakatawo, aron miluwason, namatay ka sa cross, imong gapakita ang imong gugma,
ug tungod ni ana Lord do na may kinabuhi nga walay katapusan ug kaya na mo Lord magkinabuhi nga madaogon sa among mga kinabuhi Father tungod kay ikaw kauban man namo Ginoo. Salamat o God today among giampo ang imong pulong nga among mapaminawan nga magpabilin sa among mga kasing-kasing. And Lord, thank you for Christmas. Lord, we intercede for our country. Lord, our city, our families, O God. Lord, we give you all the praises and the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan nato si Lord. Manglingkod ta. And let's welcome one another. No? Okay. So, nag-greet na mo og Merry Christmas sa inyong tapad. So, so morning service, Cebuano ta, magbindisaya ta, pero in English ang akong slide. It's okay lang, di ba? Mga bright man gyud ang mga Pilipino. Kabalo mag-English, kabalo mag-Bisaya, kabalo mag-Tagalog. Ang uban pag yun, sobra ka bright, kabalo pag yun mag-Ilocano. Okay, welcome mga first-timers. Naba tayo mga karon lang naka-attend sa atong service? Can you raise your hand? Nabay mga first time nga naka-attend, naka-join sa tuwa, naba? Welcome, naagyod. No, wag kita na zero, napa sa likod. Tuapoy, duha, tatlo sa likod. Dire, napoy daghan sa kalinya dire, sa taas, naba? Okay, wala ko nakita yung kamot. Pero anyway, glory to God, no? Sa adlaw sa Pasko, doon na tayo mga first-timers. Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. O welcome kitang tanan, no? Ako na i-announce nga atong service karon buntag lang og hapon, no? Wala tay night service para celebrate ta uban sa atong mga pamilya. O kaning kabalo man tanong ang pagkatao sa atong Ginoo, atong Savior dili gyud December. Kabalo ba ta ana? Og dili po December 25. Pero importante nga mag-celebrate gihapon ta sa Christmas. Kaya nga atong Ginoo Savior natawag gyud siya. One day there was a Christmas day. God with us. Tama? Emmanuel, natawag gyud siya. Ingon sa mga Bible scholars, ang iyang pagkatawo most likely naa sa mga March or April, no? Kay init, summer ang mga shepherds naa sa gawas. Kay kung winter, kung December winter, tugnaw na siya, dili mo gawas ang mga shepherd. Amen? So it cannot be December. Amen? It is March or April. Okay? And then, but then, ang Christmas, importante kaninga season, kay daghan tag opportunity nga mag-celebrate o nga mag-share about Christmas sa atong family o mga atong mga friends. Di ba? Ang mga tao, more generous, more welcoming, so mas dali, no? Mag-share o Christmas. Kahapon gani, nag-invite big mga silingan dito sa balay. Si Tora, no? Wag yun mi kapapicture. Mga pulo siguro to kang pamilya. No, gipakaon na mo sila, gisira na mo about Christmas, tagaan po og mga gagmay nga mga regalo. Amen. No, mao na atong ginahimo. Unya ang praise and worship team gahapon nagsuroy-suroy po sila, sila ang nagkarol sila, nagnganta, ikantahan nila, sila pa gyud ang naghatag. Amen. Glory to God. Unya nakita nako sa mga pictures sa mga messengers ang atong mga leaders, no, maupod tanan, no? Sila muna si Mads Lady, nakita na ko sa picture, si Charlotte, o uban pa, no? Nag-invite po sila. No, ang among Mau o Pau, na Mau is men of the word o women of the word. No, gipadala po nila ilang mga picture. Nag-invite po sila, nang hatag po sila og mga gift. This season is a good opportunity to share the true message of Christmas. Di ba? Mag-welcome ang mga tao kay Pasko man. Ay importante masabtan nila nga nung dunay Pasko. Amen?
nganong dunay Pasko. So ingnay mo tapad, share the good news. Amen. Share the good news. So ang title nato karon is Christmas is Good News. Maayong balita ang Pasko. Amen. Maayo o pinaka maayo gyud siya nga balita nga kinahanglan atong masabtan nga mga katawhan. Dili lang ta mag party-party, di ba? Magsadya-sadya pero wala ta kasabot unsa ang Pasko. Amen. So atong basahon sa Luke chapter 2 verses 8 to 14. English this siya. Okay? 1, 2, 3. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. So nasa gawas, dili gyud pwede nga December, dili pwede nga winter. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Hinggawas ang mga anghel, nahadlok sila. Verse 10, but the angel said to them, ayaw mo kahadlok, I bring you, ano daw? Good news, maayo nga balita, nga makahatag og great joy, dako nga kalipay. And that will be for all the people, para sa tanan. Kinahanglan gyud nato i-share. Amen. Then today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Christ. The Christ means Messiah, manluluwas. Okay? The Lord, Ginoo siya. Verse 12, this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Unsa ganin ang manger? Tanang halo na siya nga kananan sa mga hayop, mga baka, o mga kabayo during that time. Verse 13, suddenly a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, daghan mga heavenly host, mga angel, mga seraphim, nang gawas sa kalangitan. So kahibulungan gyud si Jesus Christ. Amen. And then ingon sila, glory to God in the highest. Maglipay ta, and on earth peace to men, on whom His favor rests. Amen. Siya, palakpakan nato si Lord, kay nagpakpak naman si Pastora. So Christmas is good news indeed. No, good news good siya. But hibalo ba mo, the enemy is trying to distort or dilute the true message of Christmas. Gusto nako ma-aware ta nga dunay kaaway. Ug ang kaaway gusto niya nga ma-dilute, meaning murag naay Christmas pero dili na nato nakuha gyud ang tinuod nga meaning. Na-dilute or na-distort, di na gyud mao ang mga celebration nato. Kay dunay enemy. Mao gyud na ang iyang purpose, tama ba? First, unsay ang gihimo? He makes it with pagan practices. Ang pagkatao sa Ginoo kana nga dako nga maayo nga balita, gihaluan niya og mga practices nga dili iya sa Ginoo, pagan practices. Hibalo ba mo ana? Ang December gikan na siya sa Roman god, a pagan practice nga ang ngalan niya Saturnalia, god of agriculture. December 25 pod ang birthday ni Mithra, the sun god, pagan nga gi-adapt sa Christianity. Amen. Importante nga kabalo lang ta, no? Kung asa giskan ang December. Ano ni kaduha? He diverts our mind to the wrong things. Di ba? Usahay karon ang pista. Itong Pasko, nahimong panahon sa pagkahubog. Panahon sa mga party, daghang party. Di ba? Panahon sa sigig shopping. Dito mi sa KCC, kadaghanan sa sakyanan. Dito may sa SM, wala may midayon kay kadaghan sa sakyanan. Shopping yun, tudo-tudo. Tungod sa Christmas, dili na siya dautan. Pero ang importante, makasabot kita sa tinuod nga mensahe sa Pasko. Amen? Ang uban po, basta Pasko, travel time, bakasyon. Asa ta karong Pasko, ato ta sa Baguio, ato ta sa Samal, ato ta sa kung asa-asa, di ba? Mag-enjoy ta kay Pasko. Okay, dili dautan gihapon ang magbiyahe. Di ba? Dili siya dautan.
pero di importante makasabot ta sa tinuod nga mensahe sa Pasko. Usahay pod murag ang Pasko kanang basta ritual na lang, pero wala nato nasabtan ang tinuod nga mensahe sa Christmas. Successful ba ang enemy? No? Nga nawala ang tinuod nga meaning sa Pasko sa atong mga kinabuhi. Importante nga masabtan nato ang tinuod nga mensahe sa Pasko. Still, it is good to celebrate Christmas. Amen. Only because it is good news og si Jesus natawag yun sa usa ka adlaw. Mauto ang adlaw sa Pasko. Amen? Amen. So, Luke 2:10. Dili ta magsugod. Luke 2:10. The angel said, "Do not be afraid. Ayaw mo kahadlok. I bring you good news." Good news ba ang Pasko? Good news, good. No? Kay nahimutang luwas sa atong mga sala tungod sa gihimo sa atong Ginoo. Unya, great joy. Great joy gyud ang Pasko kung nakasabot gyud ta sa tinuod nga mensahe niya. Amen. Unya, para sa tanan, mo nang kinahanglan nato i-share sa atong mga silingan, sa atong pamilya, sa atong loved one. Amen? Nag-share ba ta sa Pasko? Amen. So my first point is that the gospel is not just good advice, it is good news. Amen? Dako nga kalipay, no? Great joy, o para sa tanan. Not as the world celebrates Christmas. No, ang kalibutan usay mag-celebrate pero pagkaugma sakit ang ulo. Di ba? Pero ang tinuod nga pag-celebrate sa Pasko, pinaagi gyud sa kamatuoran. Ang uban, consider, some people will tell, no, lalo na yung mga atheists, the Christmas is just a fairy tale. Di ba? Christmas is just a fairy tale. Mayroon sila nga, murag ga istorya nga, once upon a time, or in a land far, far away, there is an attempt to make Christmas just like a legend or a fairy tale. Okay, like for example, Santa Claus at saka stockings. Saan ba yan nakasali sa Christmas? Maraming Santa Claus sa KCC, sa grocery, mga Santa Claus doon, no? Paano ba ang connection ni Santa Claus sa Christmas? I want you to be aware, no? How about Rudolph, the red-nosed reindeer? Di ba? Wala yan sa Pasko. How about Frosty the Snowman? Di ba? There is an attempt to mix Christmas with fairy tale or a legend nga dili gyud tinuod. Ma-divert or ma-distort ang tinuod nga understanding sa Pasko because of these practices. No? So gusto lang na akong ma-aware ta ana. Si Matthew sa Bible, when he wrote his book, no, the book of Matthew, nagsugod yun siya sa Matthew 1, chapter 1, verses 1 to 11. Ug mauna ang genealogy, ang pamilya, ang family tree ni Jesus. Sugod pa kang Abraham, hangtod kang Jesus Christ, family tree, genealogy. Telling us nga ang Christmas is an actual happening in time and space. Nahitabo gyud siya, dili siya fairy tale, dili siya legend. Nahitabo gyud siya sa tinuoray, di ba? Kay doon na may genealogy atong basahon sa Matthew 1 verse 1 and 2. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Verse 2. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Unya ambakan na lang nato ang verses 3 to 15 para dili kayo taas. No, nakabasa na ba mo sa genealogy sa Matthew chapter 1? So ambak ta sa verse 16. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, on whom was born Jesus, who is the Christ. And verse 17, thus, there were 14 generations in all, from Abraham to David, 14. 14 put from David to exile in Babylon,
and then 14 pod from exile to Christ. Nganong genealogy, unsa may ginasulti diri ni Mateo, nganong pagsugod niya sa gospel, nagsugod man gyud siya sa family tree ni Jesus. Kung asa nagsugod kay Abraham, padulong kay Jesus. Number 1, it proves that Christmas is actual history. No? Inay mo tapad, dili fairy tale. No? Dili gyud siya fairy tale. Tinuod gyud siya actual gyud. Og mga generation ni Jesus, gikan kay Abraham, hangtod kay Jesus, makita gyud sa ato ba tinuod gyud nga pamilya. Makita gyud nato ang iyaang mga forefathers from the beginning. It happened in time and space. And then in verse 17, 14 generation from Abraham to David, 14 from David to the exile to Babylon, then 14 generation from exile to Jesus Christ. Grabe si Lord, no? No, iyag yung ipakita sa ato nga siya lang yun ang makahimo, ana. Eksakto yun nga number. 14. It shows us, it tells us, ang God's perfect timing. God is in control. Di ba? He is in control of history. Sa tamang panahon, iyag yung giahatag ang iyang anak. No? Perfect yun. 14. Ang Ginoo lang makahimo, ana. Amen. So, meaning, masaligan yun nato ang Ginoo sa iyang mga promises. What He said, He will do at God's perfect time. Ang timetable ng Lord, mahitabo yun. Amen? And ingon ni Lord, He is coming back. No, makasalig yun ta nga iyang gisulti nga mo balik siya one day, mahitabo yun na siya. God will make everything beautiful in His time. Christmas is good news. Ingnay mo tabad, Christmas is good news. Makasalig ta nga ingon ni Lord, mobalik yun siya. Perfect yun ang time ni Lord. Og di yun siya, why sipyat? No, dili pareha sa imong tapan, usay mo sipyat na. Okay, good news, good. Ikaduha nga point, the gospel is not just about morals, but it is about Jesus. No? Dili lang siya morals or good teachings. No, dili lang mga maayong butang nga mga gipang tudlo nga kinahanglan nato mahibalaan. But first of all, it is about Jesus. Amen. Good morals will not bring us to heaven. Bisag unsa ka kabuutan, pero di man gyud kabuutan gyud perfect. Di ba? Bisag unsa ta kabuutan or magbinuotan, di gyud ta kaadtog langit pinaagi lang sa atong sarili, no, makaadtog gyud ta langit tungod kang Jesus Christ. Amen. He is the authority, meaning He becomes Lord and Savior, a personal relationship with Jesus Christ. Amen. So, ang tanan nga relihiyon sa kalibutan, nagatudlo man og maayo. Di ba? Tanan nga relihiyon, maayo man ang ginatudlo, mga teachings, mga principles, mga maayo man, like Buddhism. Di ba? Ay presyo, mga maayo na ilang gitudlo, walay dautan diha. Ang Hindu, mga maayo po na, whether ang leader nila tinuod gyud nga natawo o dili gyud tinuod, maayo ang ilang ginapang tudlo. Maupod ang Islam. Di ba? Mga maayo tanan. But ang Christianity lahi. Because the core of Christianity, is not just what Jesus taught us. Dili lang kung sa gitudlo ni Jesus, but Christianity is about what Jesus did for us. Unsay iyang gihimo para sa tua. Wala lang siya nagtudlo og mga maayong butang. Of course, daghan siya teachings nga mga maayo. In fact, perfect. Ang mga teachings sa Hindu, Buddhism, Islam, mga maayo po, pero we know they are not perfect. Kasi they are only written by men. Tao lang ang nagsulat. Pero ang Christianity, Ginoo ang nagsulat. Inspired by the Holy Spirit. So mas perfect yun siya. Amen. Because it comes from God Himself. Okay, Christianity, dili lang yun siya mga gwapo nga teachings. But it is because what Jesus did for you. Amen. Last Sunday, nag-preach sila pastor last Sunday. Now, we were in darkness. No, naata daw sa
kangit-ngit. Muna hingan ni si Jesus para idadon ta sa kahayag. Si Jesus gyud ang the light. Siya ang kahayag. Kung mudawat ta kay Jesus nga atong manluluwas o Ginoo, iyatang dadon sa kahayag ni Jesus. Kay si Jesus mao ang kahayag. Amen. Amen. If Jesus was not born, or if Jesus is not a real person, there is no Christianity. Di ba? That's why Christianity is the best. It is the perfect religion because it is a religion given by God Himself. Because of Jesus Christ, we have Christianity. Without Jesus, it is just good teachings. There is no salvation in good morals or teachings alone. Di ba? Our salvation is in Jesus Christ. Amen. Amen. So let's watch this video. Si Jesus Christ, lahi gyud siya. Atong diri siya, no, His works were accredited by miracles. Walay laing makahimo ato yung miracle, siya lang kay Ginoo siya. Di ba? O ang iyang wisdom, ingon kanya mga pari, 12 years old pa lang siya. Asa man ni gikan ning kabright aning bataa nga kabalong man siya tanan. At 12 years old, di ba? Na-amaze ang mga Pharisees dito sa templo. Because the knowledge of Jesus Christ comes directly from His Father who is in heaven. Amen? Palakpakan natin si Lord. Tanawon nato ning video. Opposed to Jesus Christ. A man can have good morals his entire life, yet you and I know he will go to hell when he dies. It is Jesus Christ that everyone needs, and the devil knows this more than all of us. Dr. Anderson. Satan's goal is to remove the name of Christ from his commands, and when we do this, people are deceived into thinking that if they live a good life, they will receive God's approval and attain heaven. I think we can use morals to attract people to the Lord. Yes, but the ultimate issue in Christianity is the authority of Christ. And the devil is attacking this authority by convincing us to teach morals alone. Look at our families. They are weakening. Records are showing that over 5% of marriages end in divorce, and our young people are becoming more disrespectful. Now, I believe that this is a direct result of eliminating the authority of Jesus Christ from His command. Satan is not against good morals. He is a... Okay. No? Nakuha ninyo? So, dili gyud nato kalimtan nga Christianity, dili lang yun ang mga good teachings, good morals, nga atong ginatun-an, ginasunod. No? Christianity is all about Jesus Christ. Nga siya yun ang authority sa atong kinabuhi. Kaya bisa kung sa taka-bright, if we do not surrender our life to Jesus, mangita gyud paagi nga maka-cheat, no? Or maghimo og mga butang nga dili maayo. But if we are submitted to our Lord, whether dunay katanaw o wala, himuon nato ang tama. Amen. It is not good morals. It is about submission to the authority of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang mga founders sa other religions, they are all dead. Di ba? Patay na silang tanan. Pero si Jesus lang yun ang buhi. Tama? Kay nabanhaw siya. He is alive. So the gospel is good news. Amen. Sa 1 Corinthians 15:2-4, makita nato dire in verse 2 that it is good news. It is this good news that saves you. If you firmly believe it, unless of course you believe something that was never true in the first place. Good news, atog yung tuuhan kay tama ni siya. Mao ni ang tinuod. Verse 3, unsa man ang good news? That Christ died for our sins, as the scripture said. In verse 4, that He was buried, namatay gyud siya. No, wala to siya nakuyapan lang. No, namatay gyud siya kay gilubong man. Then pagkatapos He was raised from the dead, nabanhaw gyud siya og mibalik siya sa langit. Kay siya gikan gyud sa langit. Amen. So that's the complete story of Christmas. The complete story, kompleto nga istorya sa Christmas, natawo siya, yes, pero namatay siya para sa itong mga sala. And then He was buried. And then nabanhaw siya
nga nag-prove nga kita po mabanhaw. Doon na ang iyang mga promises tinuod po. Doon na po tayo eternal life. Kay siya mismo nabanhaw man. O karoon na siya sa langit. Amen. That's the complete story of Christmas. Wala lang siya natawo. No? Nabanhaw, namatay, nabanhaw, o mibalik siya sa langit. Amen. Amen. So the gospel is good news. Good news yun na siya. Sigurado yun ta, nga doon na tayo eternal life. Kaya nga atong Savior, tuwa naman karon sa langit. Asa naman si Buddha? Asa naman si Muhammad? Asa naman si, kisa pang isa? Si Hindu. Ha? Oh, si Gandhi ba? So, mga founders of religion, they are all dead. Diba? Wala good. But our Christ is alive and He is true Savior. Tinuod yun siya nga manluluwas. Amen. Third point, palakpakan nato si Lord. Kaya nag-una na si Tora o pakpak. Ikatulong nga point, the good news must be believed and received like a gift. No? Nakadawat na ba mo sa regalo sa Christmas? Grabe kayo mag-shopping ang mga tao para makahatag og regalo, daghang kay parties. Pero wala pa din nakadawat sa regalo sa Christmas. Di ba? Busy kayo ta. Unya ang kadaghanan, wala din nakadawat sa regalo sa Christmas. The core of Christianity is not just the teachings to be followed. It is about a gift to be received. Amen? A gift to be received. Mao na nga nag-share ta bisag Pasko kay it's a good time to share the gift of Christmas. Masabtan sa mga tao nga ang regalo sa Christmas is Jesus. Amen. He is the gift of Christmas. Amen. No? Gift of Christmas. O ang gift, ang regalo, dili imuha kung dili nimo nadawat. Tama ba? Tagaan kag regalo, dili nimo dawaton, di gina maimo. Mao ni ang regalo sa Ginoo sa ato ang tanan. Gihatag niya ang atong salvation, pero kung dili nimo dawaton, dili gina maimo. Amen. Nadawat na ba ninyo ang regalo sa Christmas? Amen. Glory to God. All of us must have received. Niya ingon niya sa Luke 2:14, kung nadawat na nato ang regalo mo niyang mahitabo. Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests. Unsa atong madawat? When you have received the gift of Christmas, unsa atong madawat? You will receive peace with God. Dili na nasuko ang Ginoo sa imoa. Peace na ta, no? Kay imong gidawat ang regalo niya. And then you will receive the peace of God. And then you become a peacemaker. Amen? Peacemaker. Dili na ba kapalaway karon sa dili na kapareha kaniadto nga dali ka mga away, no? Ana, mahimong buutan anak ni Lord. Amen. Tanawa yung tapad, nabuutan na ba na siya? Ay na, maudi ay nabutan ka kay nadawat na nimo ang regalo sa Christmas. Yeah. So, pili na ko hangingon mga first timers nga magtindog. Amen. Pili magtindog nga ato mga first timers. Amen. No, ayaw mo kaulaw. Amen. No, so ang Christmas, pangutana, nadawat na ba ninyo ang regalo sa Christmas? Amen. Glory to God. No, dawaton gyud nato. Karon nato lang himuon pag-usab para confirm gyud nga nadawat gyud nato ang regalo. Amen. Let's bow our heads. Ato iduko atong mga ulo magampo ta. Ginoo, salamat sa imong regalo. Salamat Ginoo nga imong gihatag si Jesus Christ. Naging tao siya. Namatay siya sa cross, gibayran ang akong mga sala. Karon Ginoo nalipay gyud ko dako. Akong nadawat Lord ang dako nga kalipay. Kaya akong dawaton karon si Jesus Christ nga akong Ginoo og personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Sukad karon Lord imo na gyud kong anak. Og ikaw akong Ginoo. Tabangi ko Lord nga mahimong matinumanon, obedient sa imo. O maging malipayon, Lord, kay nadawat nako ang pinaka-the best nga regalo sa Pasko. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang atong mga first-timers. Salamat. Pwede na taman lingkod. Mga anak na mo tanan, kitang tanan, anak na ni Lord. Amen. Amen. And the fourth, the good news points to Jesus as the center of human history.
Si Jesus mao ang sentro sa human history. Okay? Usahay magtuota nga ang sentro sa human history ang mga powerful nation. Gatuota karon nga ang sentro mautong mga hari sa Russia, mga Tsars ang tawag sa ila. Or katon the great dynasties of China. Or the pharaohs of Egypt. The kings of Babylon or Persia. Or the emperors of Rome. Sila ang mga powerful countries. Like today, gatuota nga ang sentro sa kalibutan ang USA. Kay sila man ang lone superpower. But ang tinuod, the great powers of the world are not the center of human history. Bisag unsa pa sila kagamhanan, unsa pa sila kamayaman. Hibalota nga ang Israel is a small country. Sa panahon ni Jesus, nobody in Rome napansin yung pagkatao ni Jesus. Walay nagpansin. Di ba? Ang mga shepherd lang o mga pobre ang nagpansin sa birth of Jesus Christ. But the powerful in Rome, the Pharisees, ato mga powerful nga mga tao, wala nila nahibalaan, wala nila napansin ang pagkatao sa atong Ginoo. Hibalo mo ana. Dili nato kalimtan nga ang sentro sa human century, dili ang mga powerful nations. Dili ang China, no? Bisag unsa pa kagamhanan ng China, dili sila ang sentro sa human history. Hibalo mo this 2023, karong tuiga, Israel started to become the center of world attention. Napansin nyo? Starting 2023, tungod atong October 7 nga massacre, nahimong sentro ang Israel. From the beginning of time, dili man gyud sentro ang Israel. Gamay lang siya nga country. But 2023, October 7, naging sentro siya. Nganong sentro man? Tungod kay karon daghang nasuko nga mga country sa ilaha. Center of attraction. Og karon po daghan nga Christians nagaampo for Israel. No? Daghan nga Christians nagaampo sa Israel for their protection. Pero daghan pong mga countries, paminawan ninyo ang UN, most of them are against Israel. Israel, starting today, 2023, becomes the center of the world's attention. Amen? Prophetic ba na siya nga sa tribulation biya, hibalo mo, Israel against the world biya, ang Armageddon, Israel lang kalaban ang tanang countries tibuok kalibutan. Nagsugod na karon kay most of the countries of the world are hated, no? Nasuko sila sa Israel. So Israel beginning this year becomes the center of the world's attention. Amen? God is the one guiding human history. The powers of the world are an illusion. Unsa nang illusion? A false idea. Illusion lang. Dili tinuod. Ang mga powerful nations of the world, ang Turkey karon gusto na mohawa sa NATO, kay gusto na nila kalabanon ng Israel, tug mag-unite na sila sa Iran. So the Muslim community is rising up at this moment, no? Fulfilling prophecy, no? So the powers of the world are an illusion. A false idea or belief. Akong i-illustrate sa panahon ni Mary o ni Joseph. Ingon sa Bible nga ang si Jesus kinahanglan matao sa Bethlehem, di ba? Pero napuyo man sila sa Nazareth. Giyon sa man nga kinahanglan mo adto sa Bethlehem para dito matao si Jesus. Unsay gihimo sa Ginoo? Iyang gisugo ang powerful country at that time, ang emperor nga i-tax ang tanang tawo. Sungod sa taxation, si Joseph ug si Mary kinahanglan mo travel dito sa Bethlehem o niya dito natao si Jesus. Can you imagine the power of God? He can cause great nations so that His prophecy will happen as He said. No, nga mahitabo gyud. So dito gyud natao si Jesus sa Bethlehem. Inana ka powerful ang atong Ginoo and He is the one in control. So ay mo kadlok kung magira-gira, God is in control. Amen. Amen. God can move powerful nations, empires, to accomplish His purpose. Jesus is the center of human history. Amen?
And the last point, the good news means we can rest our weary souls in Jesus Christ alone. Pwede natong isalig sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Dili ta ma-anxious sa mga panghitabo sa kalibutan. No, bisag dili perfect usahay ang atong Christmas. 'Di ba? Put your faith in the Lord Jesus Christ. Kahit may problema, kahit may difficulty, kahit minsan may tragedy pa. Rest your souls in the Lord Jesus Christ. In Jesus alone. Sa Bible, sa kanyang family tree, doon ay mga women diha nga na-mention. Okay? Doon ay mga na-mention sa mga babae. Sa Jews, they don't never mention the women, only the men, the fathers, sa kanilang family tree. Okay? But in the family tree nga gisulat ni Matthew, doon ay upat ka mga babae yang giapil, no? Yang giapil sa iyang genealogy. Number 1, Matthew 1:3. Yang gimension si Tamar. Kay namdo mo kinsa na si Tamar? Mauna ang daughter-in-law ni Judah. No, ni Judah. Si Tamar napugos nga magpa-prostitute. Tungod kay wala gi-comply ni Judah ang iyang promise according to the Bible. Si Judah, no, anak ni Jacob ni Israel. Wala niya. So nabuntis si Tamar sa iyang father-in-law. Okay? So there is a dark secret ang family tree ni Jesus through Tamar. 'Di ba? Mga butang makaulaw nga panghitabo sa pamilya. Doon na ba yung mga makaulaw nga nahitabo sa imong pamilya? No? Naabay napriso sa imong pamilya? Sa imong family tree? Doon na ba kawatan sa imong pamilya? Doon na ba na-engage sa adultery? Na-engage sa adultery sa imong? O na-abay ng rape sa imong pamilya? No, katong imong lolo o lolo sa imong lolo? No? Na-abay addict sa inyong pamilya? Di ba? Sama kay Jesus si Tamar, no? Mga dark secrets sa family. Pero, appeal good siya gihapon. No? Na-appeal siya sa family tree ni Jesus. Prostitution and deception sa family. Another woman, nag-mention niya sa verse 5, si Rahab. Rahab. Kay balong mo si Rahab, prostitute po na siya. Nga nahimong asawa ni Salmon. Nakakaon na mong Salmon, alay po na siya. No, si Rahab. And then another one na na-mention si Ruth. Nga usa ka non-believer na si Ruth. Nga nahimong great-great-grandmother ni King David. Another one sa verse 6 is Bathsheba. Kabalo po nga si Bathsheba, patawag ni King David, nagka-adultery sila. Unya, aron dili masakpan, gipapatay ni King David si Uriah ang husband. Unya, sila na dayon ang nagkadayon, di ba? To cover up. So, sa family tree ni Jesus, gialaw gyud ni Lord nga ipakita nga dili pud perfect ang iyang family tree. Di ba? Imperfect people, weary women, na mention sa Jesus family tree. In fact, we know nga si Joseph ug si Mary, dili pud sila perfect. Pero gigamit po sila sa Ginoo. So our life, our family, may be chaotic. I-consider ba nimo yung pamilya, kadagkong na akong pamilya, oy, daghang kayo may problema. Mga labad sa ulo, akong mga paryente. Messy. Mga dark past. Mga mali, mga hugaw nga panghitabo sa pamilya. But God can still accomplish His purpose in us and through us. Amen? No matter what you have done, ikaw man mismo nagkamali. Makakaulaw ang imong history, di ba? But there is room in Jesus' family for you. Amen. Rest your weary souls in Christ alone. Amen. Amen. Can we all stand as we end this service? No? Let's meditate upon these three. I-summarize ko lang. Number 1, good morals alone will not bring us to heaven. It is about making Jesus Christ the authority over our lives. Amen? Jesus must be Lord, Master, and He must be honored in our life. Is that amen? Second, Jesus is the center of human history. God is sovereign and in control.
the powers of this world. Ang USA, kinsa man na imong gisaligan, ang China ba? No, they are not. They are just an illusion. The world is exactly following God's agenda. Amen. And number 3, rest your weary souls in Jesus Christ alone. Our life, no, as you stand there, ang Christmas ninyo celebration, maybe dili perfect, daghan ang kulang, maybe messy, wala mo naka-reconcile sa imong mga loved ones, less than idea lang imong Pasko, but God can still accomplish His purpose for you this Christmas. Is that amen? Can we bow our heads? Iduko ato mga ulo. Ginoo, salamat sa imong mensahe. Karon Lord, nga among nadungog. O God, thank you. Kahit na hindi perfect ang aming mga buhay, ang aming mga relationship, but you are God, you are sovereign, you are in control, Father. Lord, you will bless every one of us present here today. Lord, thank you that you are God who is in control. You are a God who is in heaven. And you are a God who has the authority over our lives. Father, amo kang ipasalamatan, amo kang ginasimba, amo kang gina-honor, Lord, sa amo mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan nato si Lord. Amen. Merry Christmas! Share the good news this season of Christmas. Amen. May buntag sa tanan. Ako di ay silang lang. I'm one of the disciple ni Ate Carmi, Dakanay. Ug mao niya kumbana, pailaila po. Ako si Gerson, disciple ni Kuya Dax. Ug mao niya mo ang among baby si Amelia. No, sige, we are here because we want to glorify the Lord sa iyahang kaayo sa amuang kinabuhi. No, so I just want to share one verse. Sa Psalms chapter 27 verse 13, "Yet I am confident I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living." No, grabe si Lord. Year 2019, no niuban ko sa akong bana paadto og UAE. No nangatumig Dubai without kanang na pag-abot yun mo dito no ako personally na culture shock ko kay grabe ang comfort diri sa Philippines ba niya pag-abot dito no ang amuang puy-anan no kay tama lang na makatulog ming duha no nga as in gamay lang gid kaayo. And then, lisod mangita og work. But the Lord was so faithful. No, gipa-experience gyud ni Lord sa ako sa amo ang mag-asawa ang iyang goodness. Kay lahi ra jud baya paglayo sa family. No, nanganak ko didto tapos cesarean pa jud. Glory to God sa iyang provision and kanang kabalumuan ng si Lord ra jud. No, ang grabe ang strength nagihatag ni Lord, grabe ang iyahang ang paggunit jud ni Lord sa amuan na mag-asawa because there no wala mi family, only ang ako ang sister-in-law. No kanabitang bago kang panganak niya cesarean ka tapos na i-baby mong bana nagtrabaho, di ka kalihok, no maghula kadang taga lungagan lang ko niya para makakaon ko, ingana niya mag-breastfeed, maghilak ang bata, murag lami na jud kay ingon na Lord, grabe kung wala jud ka, wala na jud ko. Basig ni ambak na kog building. No, pero grabe jud si Lord, He is so good. And no, nagkaroon ko dito og trabaho and grabe ang favor because the Lord was ambot kung yun sa niya ang ako ang previous na boss, no kay ingon pa sa ako mga kauban sa work na he's so rude. Ingana is so mean, but I did not experience nga naging rude. And grabe ang favor nila sa amua. That even before tong nagka-COVID, no, nawalaan ko work, pero under gihapon ko sa ilang visa. And after ato, no, na-COVID me,
na kami ni Amelia na COVID ming duha no naka-isolate pero grabe si Lord kay giprotektahan gid niya no akong bana kay kung kabalo mo ana na when you don't have family no grabe yun si Lord no so gitagaan jud niya si Gerson og kanang good health na maskin na COVID ang iyahang work is kanang dito sa sa PCR testing center. So tanan jud na nga nagapa COVID test no siya jud ang pero grabe gyud ang protection ni Lord. And because of that no na kanang na COVID ming duha ni Amelia pati ang iyahang nani no na jud si Lord na ay among church family no ing ana. And after that no si Lord di ba kanang magatugod ka og lain nga country first thing jud nimo pangitaon is ang church. Lord, asa man mi mo church. And si Lord, grabe lang jud. Because He directed us sa church na mabaklay lang gikan sa amuang flat. No? And muna siya. And karon we are living, no, dili pa man jud ing ana kabunggang amuang life sa UAE, but the Lord is so good. Grabe jud, dili jud nako ma-explain ang kamaayo ni Lord. Before we are living in kanang partition lang, no, bed, tapos lang, right now, we are living in a bedroom and one hall flat. No, kami na family. Sa trabaho, the Lord has blessed us. We are working sa hospital. No, parihamig trabaho, parihamig companies akong bana, and grabe ang favor. Ginaparihami og shift. Maskin na kanang shifting ang amo ang trabaho, pariha jud mi og shift para sabay jud mi manguli. No, kay before dili mi magkita. Iyahang trabaho kay alas 2 sa kadlawon, mulakaw na siya. Unya ako pagkahapon. No, pero grabe jud si Lord when we are so jud kanang dili jud na ko maingon na kanang Lord, faithful kay ko maong gi-bless ko nimo but dili jud Lord. Faithful kaayo ka Lord. No, grabe jud ka. And bao jud din na verse no na I am so confident na maskin unsa pa ang pag-agian, unsa pa na mga trials dira basta naalang jud kay Lord dili jud ta mawalaan og pag-asa. No, so let's just kanang whatever you have, no, let's give to the Lord even if kanang gamay lang na siya dira, but ang kailangan jud ni Lord, gusto gid ni Lord malipay gid si Lord is a heart that is grateful despite of and in spite of no sa ato ang mga ginapagdaanan. No, sige, let's raise our tithe cards no and let us pray. Atong itaas sa tuang tithes para sa atong Ginoo. Our most gracious and loving Father, we come to you with a humble heart and a grateful heart. Salamat Lord for being our good Father na wala magkulang sa mua. Salamat Lord sa kanunay sa pag-uban o paggiya. Salamat sa maayong lawas. Salamat sa tanang panalangin. Lord Jesus, as we give our tithes and offering, we are also giving our hearts. May you bless these tithes and offerings na magamit sa expansion of your kingdom. We love you, Lord. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome sa Christian Church Fellowship International Gensan. Sa mga karon pa lang nakituyog sa atong simba, daghang salamat sa pagahin sa inyong oras uban kanamo. Mao kini ang mga schedules sa atong simba. Alas 9 sa buntag, alas 2 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Aduna pud kitay available videos sa atong Sunday worship celebration nga i-upload kada Domingo sa gabi ug matan-aw kini sa atong YouTube channel. Apil na sa atong dawn prayer meeting alas 5 sa buntag sa matag unang Sabado sa bulan. Happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong simana. Para sa mga gustong mohatag sa ilang mga ikapulo ug mga halad online, naka-flash sa screen ang atong BPI, GCash ug PayMaya accounts. Malipayon nga paghatag. Kung aduna mo'y dugang nga mga pangutana, palihog duuli lang ninyo ang inyong life group ug network leaders. Panalanginan kitang tanan sa Dios ug magkita ta sunod Domingo.
Come on, let's stand up. Come on, let's sing this song. Tanan mata nakadawat og good news karong buntag. Amen. Hallelujah. My whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne. In my whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down in your presence at your throne. I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you Come on, let's lift the name of Jesus. In my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high, higher, higher in my life. Be lifted high, our world. Be lifted high, our love. Be lifted in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. Be lifted high, Jesus. Right now, let's raise our hands. Let's receive the Lord's blessing. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen.
children and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, He can come and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. All lift our hands and let's give the glory to the Lord. For thine is the kingdom and the power and the a blessed Sunday, everyone. Merry Christmas! And see you again next week.